Ang unang pagsusulit ay paulat na pinangangasiwaan ni Vicky ang tulad. Ang unang pagsusulit ay paulat na pinangangasiwaan ni Ibiki. Ang tunay na layunin ng pagsusulit na ito ay mandaya na hindi nahuhuli sa makatuwid. Sinusubok ang galing sa pagkuha ng impormasyon nang hindi nahuhuli. Hindi hindi ito alam ni Naruto hanggang sa matapos ang eksaminasyon. Ang ikasampung tanong ay ang pagsubok sa determinasyon upang ituloy ang pagsusulit na ito. Pumasa ang grupo ni Naruto sa pagsusulit na ito. Ang ikasampung tanong ay simple, kung itutuloy nila ang pagsusulit o hindi. Pumasa ang grupo ni Naruto dahil pinili ni Naruto na ituloy ang eksaminasyon. Ang pangalawang eksaminasyon ay ang pagsusulit ng pamumuhay sa loob ng isang gubat na pinangangasiwaan naman ni Angko. Mananatili ang mga sumusubok sa loob ng gubat ng kamatayan upang mamuhay. Kailangang maglakbay ang mga genin patungo sa isang tore na matatagpuan sa gitna ng gubat sa loob ng 5 araw. Ang bawat grupo ay binigyan ng isang scroll. Ito ay maaaring scroll ng lupa. Sa loob ng pagsasanay ay nakasagupa ng grupo ni Naruto sa Orochimaru. Natalo si Sasuke at si Naruto dito. Dito din binigyan ni Orochimaru ang sinampaang selyo o marka kay Sasuke. Noong natutulog si Sasuke at si Naruto na binabantayan ni Sakura, dumating ang 3 ninja galing sa lupain ng tunog. Matatalo na sana si Sakura ngunit dumating si Lee at maging ang grupo ni Shikamaru, Choji at si Ino at sinagupa sila. Matapos na makarecover si Naruto at si Sasuke, tinuloy nila ang paglalakbay patungo sa tore. Sa tulong ni Kabuto, nakarating sila sa tore sa oras noong natapos na ang eksaminasyon ay pinagdesisyonan ng komite na magkaroon ng panimulang paglalaban dahil sa sobrang daming mga natira sa pagsusulit. Sa grupo ni Naruto, si Sakura lamang ang hindi nakapasa. Ang mga labanan ay ang mga sumusunod. Sasuke Uchiha versus Yaroy Akaido, panalo si Sasuke. Shino Aburami versus Sako Abumi, panalo si Shino. Kankuro versus Mizumi Tsurugi, panalo si Kankuro. Sakura Haruno versus Ino Yamanaka, double knockout. Temari versus Tenten, panalo si Temari. Shikamaru Nara versus Kinchushi, panalo si Shikamaru. Naruto Uzumaki versus Kiba Inuzuka, panalo si Binigyan ng mga 8 manlalaro ng 1 buwan para magsanay. Matapos na iselyo ang marka ni Orochimaru, pinagpahinga ni Kakashi si Sasuke. Matapos na manumbalik ang lakas si Sasuke, tinuruan siya ni Kakashi na gamitin ang Chidori. Samantala, si Naruto ay binigyan ng tagapagsanay na si Ebisu bilang pakiusap ni Kakashi. Ngunit matapos ang 1 araw, si Jiraiya naman ang pumalit. Matapos niyang matalo si Ebisu sa isang walang kapagod-pagod na laban, tinuruan ni Jiraiya si Naruto ng tamang pagkontrol ng chakra at kung paano palalabasin ang isang malaking palaka, si Jamabunta. Nagtagumpay si Naruto matapos ang isa. Dumating din ang araw ng pangatlong pagsusulit, ang pinal na labanan. Imbitado ang mga importanteng tao sa iba't ibang lugar katulad ng mga warlord at feudal lord. Ang mga labanan ay mga sumusunod. Naruto Uzumaki versus Neji Hyuga, panalo si Naruto. Shino Aburami versus Kankuro, panalo si Shino nang umatras si Kankuro bago magsimula ang laban. Shikamaru Nari versus Temari, panalo si Temari noong sumuko si Shikamaru sa huling mga oras. Sasuke Uchiha versus Gaara, naantala ang kalagitnaan ng labanan nila noong sumalakay ang mga alagad ni Orochimaru sa Konoha. Dapat ang laban ni Sasuke at ni Gaara ang mauuna, ngunit nahuli ng pagdating si Sasuke noon ay inuna muna ang sumunod na laban sa kanila, ang laban ni Shikamaru at ni Temari. Pagkatapos ng laban nila ay binigyan na lang ng pangatlong Hokage si Sasuke ng ilang minutong palugit bago pa siya pumunta si Sasuke. Mga dualipika, dumating si Sasuke sa huling segundo ng palugit kasama. So yun nga, ang Naruto or Naruto Shippuden ay isa sa mga batang batang 90s. I mean, mga pinapanood ng mga bata. I mean, lahat naman pinapanood siya. Hanggang ngayon is pinapanood siya ng mga bata, kabataan at mga matatanda na. So, ang Naruto Shippuden
ay may malaking ambag sa bilang bata or bilang naging bata tayo, dahil isa ang Naruto Shippuden sa mga kinagigiliwan or sa mga pinapanood natin at sa mga pampatay ng oras noong bata. Kaya mahalaga na ang mga anime or mga cartoons o mga gawa ng mga ibang lahi ay binibigyan din natin ng pansin, kasi isa sila sa may ambag sa pagkabata natin. Yun lang po. Thank you.